Mapagpalang araw po, ano? Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Kuya Ador. Dati po siyang chairman dito sa Barangay 94, Sony, District 1, Tondo, Manila. Tuwing araw ng Sabado, dumadalaw po ako upang ibahagi ang mabuting balita o salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. Alam niyo po, bilang mga tao, yang yang magkwento ka lang ng kabutihan ng iyong buhay. Napakagandang kwento yan. Ikwento mo lang yung magagandang nangyari sa iyong buhay. Kapupulutan ng aral yan. How much more kung ikukwento mo sa tao, yun nakasulat sa Biblia. Masigit na kapupulutan ng aral yan. Yan lang po mag-aral kayo mula sa elementary, high school, koleyo. Hindi po ba gumagamit tayo ng mga libro na sinulat ng mga matatalinong tao? At yun din ang ginagamit natin sa ating mga trabaho. Yung natutunan natin sa libro. Pero mas maganda po, yung matutunan natin sa Biblia, yan ang mas higit na mahalaga. E bakit po? Salita ng Diyos yan. Iba po yan. Ang salita ng Diyos. Yan naman po yung tumutukoy sa ating spiritualidad. Tayong mga tao, sabi nga po ni tingnan po natin bago tayo meron lang ako titignan na. Ito babasahin ko ikatlong sulat ni Juan 1:2. Mula sa matanda kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. 2. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sanay nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay spiritual. Kita niyo po. Anong sabi niya? Sana nasa mabuting kalagayan. Ang tinutukoy po yung malusog ang pangangatawan. Physical. At ang iyong buhay spiritual. Ibig sabihin po, ang tao binubuo ng dalawang kalagayan. Meron siyang laman, ito. At meron siyang spiritual. Okay, papalahot na po tayo, pero mananalangin muna tayo upang samahan tayo ng Diyos sa ating pag-aaral sa pagkakataon nito. Panginoon Diyos, sabi naman, minsan pa samahan mo po kami ni Kuya Ador sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo, sapagkat ang iyong ebanghelyo ay dapat lamang na aming matutunan, sapagkat dito po magmumula ang pagpapala nagmumula sa iyo. At higit pa dyan, hindi lang pagpapala, kundi kaligtasan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So, natutunan natin na yung kiwan na mayroong katawan ng tao, meron pa siyang spiritual. Ibig sabihin, meron siyang espiritu. Yung espiritu po, kaya ko, nakita nyo, gumagalaw yung kamay ko. Dahil buhay ang aking espiritu. Pag wala na yung espiritu, ang tawag naman dyan ay patay. O, sa madalit salita, bangkay. Wala na eh. Tingnan natin naman ang sabi ni Santiago.
ikalawang Santiago chapter 2 verse 26. Patay ang katawang, iwalay sa espiritu. Ibig sabihin, yung katawan, laging may kasamang espiritu. Pero pag wala na yung espiritu mo, iwalay, sabi niya. Ibig sabihin, wala na. Ang sabi ni Santiago, patay. Yan. Nakakita na po ba kayo nakaburol? Wala nang espiritu yun. Lifeless ang tawag doon. Cadaver. Ang tawag doon, nagbalik na sa kanyang pagkalupa. Kasi po tayong mga tao, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng alabok ng lupa. Kaya pag mamamatay ka, ang sabi kay Adan, doon sa chapter 3 ng Genesis, sa alabok ka kinuha, sa alabok babalik ka. Sabi ng Diyos kay Adan, nang si Adan po nagkasala sa Diyos. Kaya sabi niya, dahil nakinig ka sa iyong asawang Suhail, si Eva, nakinig, nadaya ni Satanas si Eva, at si Eva naman, nadaya niya si Adan. Sa Biblia po, ang nadaya si Eva, hindi si Adan. Kaya nagkasala sila. At sabi ng Diyos kay Adan at Eva, lumayas kayo dito sa aking paraiso, sa Garden of Eden, at magsimula ka na magbungkal ng lupa upang diyan mo kunin ang yung kinain, ang kakainin mo, sabi niya. Kaya diyan ka kinuha, diyan ka rin babalik. Yan. So, maliwanag po ano. Ngayon, itong katawan nating ito, anong sabi naman ni Apostol Pablo sa katawang ito na ginagamit po ng lahat ng tao sa buong mundo? Mapamatatanda man, mga baby. Ang sabi ni Apostol Pablo, ito, ang inyong katawan hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Totoo po yan, nagmula po talaga sa Diyos yan. Maging ang Panginoong Yesu-Kristo po, nang iandog po siya, bago siya iandog, nilahanan siya ng katawang lupa upang iandog siya. Ito, nakasulat po sa Hebreo. Chapter 10, verse 5. Dahil diyan, nang si Kristo nanawag sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga ahin at andog na ayok ay hindi mo hibig. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging ahin. Di po ba? Kaya tinihanda mo ang aking katawan. So, yung katawan na ginagamit natin, yung katawan ginamit ni Jesus nang siya'y nangangaral sa dito sa lupa, sa loob ng 3 taon, ay pagmamayari ng Diyos. Maging yung katawan nating ginagamit, paghahari din po ng Diyos yan. Ayon kay Apostol Pablo, sa unang Korinto 6:19, ang inyong katawan na hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Ano ang purpose ng katawan? Yung purpose kay Jesus upang iandog sa kasalanan natin. Kasi po, makasalanan tayo, nagkasala tayo. At hindi po natin kayang bayaran ng ating mga kasalanan sa Diyos. Kahit anong galing natin, kahit gaano po ang yaman natin, hindi po natin kaya gamitin upang tubusin ang ating kasalanan sa Diyos. Kaya ang layunin ng katawan na binigay kay Jesus ay upang siya po ang iandog. Kung tawagin niyang kordero. Kordero. Yan ay tawag sa mga hayop, kordero. Siya po ang iniandog sa ibabaw ng krus upang yung kasalanan po natin ay matubos sa Diyos. Kasi po wala tayong capacity upang matubos ang kasalanan natin. Kung mamahal tayo ng Diyos, ang ginawa niya,
Ulitin natin ha. Hebreo 10:5. Dahil diyan nang si Kristo'y nanawag sa sanlibutan. Dito po sa mundo natin, sanlibutan. Sinabi sa Diyos. Sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at andog na hayop hindi mo ibig. Yan. Nung araw po, pag nagkasalang tao, nag-ahayin sila ng mga hayop para matumbos ang kanilang mga kasalanan. Pero sa panahon na po noon, dahil hindi na po naging tuso na po ang mga tao, naghahandog po sila ng mga hayop, hindi na po yung magaganda. Yung mga may kapansanan. Kahit po sa panahon natin ngayon hindi po ba? May alaga kang hayop. Bawa, baboy. Pag nanganak, yung magagandang anak, hindi maganda ang presyo. Pero yung kung meron siyang naging anak na may diferensya, ibebenta mo bang mahal yun? Hindi, walang bibili. Di po ba? Pero yung magaganda, maganda ang presyo. Ganyan po ang tao noon at hanggang ngayon. Yung may diferensya, yun ang inahandog nila sa Diyos. Kaya, nangyari, hindi nahihibig ng Diyos yan. Tignan natin ha. Ang mga hain at andog ng mga hayop ay hindi mo hibig. Hindi na po gusto ng Diyos. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog o maging hain sa 6. Hindi mo kinalugdan ng mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Para sa kasalanan. Kaya po sila naghahandog. Como naghahandog sila ng mga may depektong ayop noon sa panahon nila, hindi na po nagugustuhan ng Diyos. Kaya, ang kasalanan ay wala na po talagang kapatawaran. So, ang Diyos din po ang gumawa ng paraan. Ipinadala si Jesus upang siya po ay maging handog. Pero, nang pinadala siya, nilahanan po siya ng katawan na ginamit sa sikmura sa tiyan ni Santa Maria. Kaya nakapangaral po siya, nagkikita siya ng dalawang mata. Kung walang katawan, wala pong maihandog. Walang kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya yung katawan natin, anong sabi ni Pablo sa verse 20? Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Upang maparangalan ng Diyos. Kaya dapat ang katawan natin, ginagamit natin para sa Diyos lang. Pero nangyari, ginagamit ng tao ang kanilang katawan sa demonyo. Tingnan natin, ano? Dito pa rin sa unang Korinto 6, sa 9 naman. Anong sabi ni Pablo? Hindi ba ninyo alam ng ang mga makasalanan walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ng inyong mga sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o babae. Dis ang mga magnanakaw, masakim, mapaglasing, mapanlahit o mandaraya. Ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sa ganito po nila ginamit ang katawan nila. At hanggang ngayon. Kaya lahat tayo nagkasala. O, halimbawa, sa panahon na to, ang isang bata, pag nag-aral, pag nakakita siyang mga kaklase niya, nagiinom ng alak, ano sasabihin? Subukin ko nga. Nakita niya nagsisigarilyo, subukin ko nga. Nakita niya nagdodroga, subukin ko nga. Out of curiosity po yun. Hindi mo alam, nahuhulog ka na sa kasalanan. Kasi nga, wala kang alam. Pero, sabi nga ng gobyerno, huwag kayong magdroga. Nakakasira ng buhay yan. Kahit pa paano, mayroong warning. Pero, kahit na may warning, yung sigarilyo, di ba yung pakete?
Yung mga nagkasakit ng cancer, nandun na ngayon litrato. Pero binibili pa nila yung sigarilyo. Kahit kamahal-mahal, wala na kung mapapapala. Usok lang. Pupunta lang sa baga, mamamatay ka. Ba't hindi mo kaya bili ng pagkain? Yan. Yung katawan ginagamit po sa demonyo. Iyang lahat ng kaligayahan sa laman, sa demonyo po yan. Sabi ni Juan, sa unang Juan, ito naman ang nakasulat. Chapter 5. Unang Juan, chapter 5. Verse, ito. Ay, hindi pala. Chapter 2. Kaya sinabi ko sa demonyo. Ito po nakalagay sa Biblia. Babasahin po natin, di tayo nagmamagaling kasi isa lang talaga magaling ang Diyos. Ano? Unang Korinto ay unang 1, chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, hindi umiibig sa Ama o sa Diyos. 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay, ito po, ang nakakapukaw sa masamang pita ng laman. Yung 10 utos, yung sa uli, huwag mong pagnanasay ng asawa ng iba. Nangyayari ngayon, bawa, may pera ka. Walang pera yung pamilya mo. Kurso natin may asawa. Ayun. Sinasabi po sa 10 utos, doon sa ika-10, huwag mong pagnanasahay ng asawa ng iba. Huwag mong kukunin. Ano pa nakalagay? Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakakapukaw sa masasamang pita ng laman. So, yung laman mo ang pinaliligaya mo. Susunod, ang mga nakakatukso sa paningin. Yang mata natin. Hindi po ba yung mga naninilip sa probinsya, uso yan. Kasi mga pag naliligo sa mga ilog, sa mga banyo, gawa lang sa mga pawid-pawid. Yan. Peping Tom ang tawag doon. May naninilip. Yung desire ng iyong mata. Maseka. Ang mga nakakatukso sa paningin. Yan. Ano pa? At ang karangyaan sa buhay. Yan. Ibig ba sabihin masama maging marangya ang buhay? Hindi po. Pero kung gagamitin mo yung karangyaan mo, yan. Halimbawa, may nagpunta sa iyo. Isasanla yung kanyang maliit na lote. Alam mo yung maliit ng lote niyang yun ay pinagkukunan niya kanyang kabuhayan. Nagkataon wala siyang pera. Nangyayari sa probinsya yung yung pag magtatanim sila, may mga pinasya. Bibigyan kang 10,000 kung 10,000 para makapagtanim ka ng palay. Kaya pag lahat ng aaniin mong palay, si financier yun lang ang bibili. Ngayon, si financier, pag sinabi niya, ang presyo ko ay 5 piso lang, wala kang magagawa. Bakit? Sa kanya galing ang pera mong pinuhunan. Yun ang sinasabi po na yung karanyahan, ginagamit mo sa pangtutusok. Totoo yan. Kung anong sasabihin ng financier na presyo ng palay,
Pag sinabi ng 5 piso lang ang palay, wala kang magagawa. Kasi yun ang inyong kasunduan eh. Sa kanya ka iiram ng 10,000 at siya naman ang bibili ng 6 mo. Ayan. Ano po? Kaya yung karangyaan ng iyong buhay, ginagamit mo sa katusuhan. Ito, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yung mga bagay po pala, masayang mata mo, yung maligayang laman mo, yung dahil sa karangyaan, pinangloloko mo, pinanglalamang mo sa iyong kapwa. Ang sabi ng ni Juan, hindi nagmula sa Ama. Kanino nagmula yan? At tinutukoy niya nga, ang Diyos sa langit. Ama namin nasa langit. Kanino galing yan? Sa verse, unang 1:5, 19. Ano nakalagay? Ang buhong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Sa demonyo. Yun ang sinasabi ko po sa inyo. Lahat na nakapagpapasaya sa iyo dito, sa iyong laman, sa demonyo. Makinuman ka, barkada ka, hindi ba masaya ka? Siya mo rito, siya mo doon, alak dito, alak doon, sugal dito, sugal doon, panglalamang dito, panglalamang doon, babae dito, babae doon. Lahat yun, kademonyo nga. Kaya ano sabi niya? Ayan, dinidemonyo na naman. Hindi mo ba gano'n? Kaya yung kasalanan natin, ang tumubos si Jesus, yung laman na binigay ng Diyos kay Jesus, may layunin. Anong purpose? Upang siyang ihandog sa ibabaw ng krus. Upang ang kasalanan natin ay Roma chapter 5 verse 8. Sabi ni Apostol Pablo, tignan po natin ang sulat niya. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noon tayo makasalanan pa. Anong sabi? Namatay. Kaya inihandog si Jesus hanggang sa mamatay sa ibabaw ng krus. Kung hindi siya mamatay, hindi tayo matutubos, kaibigan. Kaya siya namatay para matubos tayo. Panguli. Ayon kay Apostol Pedro naman. Panguli. Unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Mabigat po talaga kasalanan natin. Wala tayong dapat ituro kung sino yung makasalanan sa buhay natin. Lahat po tayo makasalanan, mga tao tayong mga walang niya. Maghanap na kayong taong walang niya, tayo yun. Kaya kung mabait lang tayo, di sana wala tayong kasalanan. Yung iba, ako mabait naman ako. Sino nagsabi sa'yo mabait ka? Baka ikaw lang nagsasabing mabait ka. Sabi ng Diyos, lahat tayo may kasalanan. Mabait ba? Ibig ba sabihin, pag mabait ka, ang sweldo ka na, kaibigan? Hindi. Baka bait-baitan lang yan. Ano sabi ni Pedro? Yung bigat ng ating kasalanan, ibig sabihin, maraming kasalanan. Mabigat eh. Dito nga natin, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan
upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Dapat ang ipapalit natin dito ngayon, kaibigan, sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen! Tinubos na nga ang kasalanan mo, hindi ka pa ba mag-amen dyan? Siyempre, mag-amen ka naman. May tumubos na eh. Si Jesus. Kaya dapat ang ipalit mo ngayon ay ano? Sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi ba yan ang nakalagay sa Mateo 6:9? This, Ama namin nasa langit ka, imbes 10, sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong liwanag na pagtuturo sa amin. Nawa, yung mga nanonood, nakikinig ng video ito, kung hindi po ayos sa iyong kalooban ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila, Panginoon. Tanging ikaw lang po pwedeng magpabago sa isang tao. Ikaw rin po nakakasiyasat sa puso't isip ng tao na nakakapaginig ng video nito o aral na ito. Salamat po sa iyo pong walang hanggang kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, hindi pa po uli ang lahat. Hanggat nabubuhay tayo, nandyan ang awa ng Panginoon Diyos. Isuko na po ang buhay kay Jesus. Malapit na siyang bumalik. Baka, sige ka, baka dumating siya, hindi ka nakahanda. Ikaw na gumawa ng kasalanan mo yan. Hindi kasalanan ko sino-sino yan, kaibigan. Lahat ng kasalanan, tayo rin ang gumawa niyan. Tandaan niyo po yan. Sige po. Walang kasalanan na ginawa yung kapitbahay mo, ikaw ay nagdadala. Sarili mong kasalanan niya, kaibigan. Kasalanan po, kasalanan. Kanya-kanya tayo ng bitbit na kasalanan natin. Kaya nga yung mga kasabihan sa kalye, siya naman ang magdadala. Ang galing magsabi na siya naman daw ang magdadala. Eh, paano naman siya? Wala siyang dadalhin. Halimbawa, sinabi ni Juan de la Cruz, siya naman ang magdadala. Eh, paano si Juan de la Cruz? Wala dadalhin? Maling-mali kayo dyan. Pare-pareho tayo may dadalhin. Kanya lang. Ewan ko sa inyo. Sige po, itong inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Nawa, makapulot kayo ng aral. Kinuha naman po natin sa Biblia lahat. Wala po tayong pinalampas. Wala din tayong dinagdag. Nakita nyo, ganyan kong binabasa, tinututukan ko na nga. Nakasalamin pa ako medyo maliwanag. Sige po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. At kasama po natin ang pamilya ni Mga Dor. Pag sa misa, dumadaan si Mrs. Kaya nakakapaginig din po siya at the same time. Medyo malakas din ang boses ko. God bless us all. Barangay 94, Sonhate, District 1, Tondo, Manila. Bye-bye.